Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat na YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na daw with evidence. Ako po, galit na ang isang member ng INC. Bakit nga ba? Sumali sa rally laban kay BBM kasi naaapektuhan na ang kanyang anak na estudyante sa isang kolehiyo na itinaguyod ni Pastor Apollo Kibuloy. Scholar pala ang kanyang anak. Tapos ito na ang mangyayari. Kaya galit na galit ang isang ama sa ginawa ni Torre, sa ginawa ng mga pulis. At ito pa, isang katolikong paring si Father Shano, nilampaso ang BBM government. Naramdaman niya na, teka muna, parang delikado na. Baka kung magmimisa na ang mga katoliko, ay baka may mga pulis na nasa labas ng simbahan, nagdala ng armas, at baka pwedeng tutukan ang katoliko, ang simbahan. So yan ang concern at worries ni Father Shano, mga kabibig. Naku po, manood tayo ng isang video kung saan tama naman ang mga sinasabi ni Father Shano. Ay, tama lang talaga kung hindi tayo maging concern sa nangyayari ngayon. Kasi KOJC, ibang relihiyon. So, ganun ba talaga? So, mawawala ng ating pagka-Pilipino kasi KOJC member sila at hindi sila pareho ng ating relihiyon. Nasaan ba ang pagiging Pilipino natin? Para yatang nag-away-away na ang mga Pilipino sa gobyerno ni Bongbong Marcos. Kumusta na pala si Bongbong Marcos? May concern pa ba siya sa mga tao sa Davao, sa Mindanao, at lalo na sa KOJC members? So ito kabibiga, manood tayo sa statement ni Father Shano during sa kanyang mass. Pasensya na po if Bisaya po ang ni Father Shano, pero take note naman, may aral tayong mapupulot dito. Nakita din dili na ta makamisa. Nanay magwardya diha, mag-anag pusil, nya kita mo'y nagbayad nila taxes, kanang armas nga ilang gida, ang ato gyapong mga buhis, ang gibayad ana. Kanang ilang mga uniform, atong buhis, ang gibayad ana. Tama. Nya kita mo ilang hulga-hulgaon, kita mo ilang hadlok-hadlokon ang ilang pusil, nag-training na sila martial arts, nag-training na sila how to attack. Unya kita ilang atakihon, nga kita mo'y nagbayad sa ilang training. Unayon ta. Amo dihang mga naa diha naglingkod, pulos gyud mo nagkaon sa buhis sa mga Pilipinos. Correct. Ang uban pa gani ninyo nangurakot nining buhis sa mga Pilipinos. Tama. Ang mga pobre nga mo'y nagbuhis, palit lang ka diha kag isda, mo tindal kag isda, tikitan dayon ka. Apan kining mga dagko kay nato mga rangguhan nga mga tao na ipipila nila, siging pahimo sa atong buhis, mangutang pagyud sa laing nasod para igarantiya ang atong buhis. Nya unayon tag sakit, unayon tag persecute, unayon tag oppress. Ako ni sulti ko ani dili pagpanaway sa atong gobyerno kung dili kitang tanan mamalandong. Ako leader man sa kong simbahan, ni asay daghan dinhi sa simbahan nga hangol sa kwarta, hangol og dungog, hangol sad og gahom. Mosugot ba mo? Nakita dinhi dili na ta makamisa. Nanay magwardya diha, mag-anag pusil, nya kita mo'y nagbayad nila taxes, kanang armas. Sabi ni Father Shano, gusto nyo ba na hindi na tayo makapagmisa dito kung saan may mga pulis na sa labas ng simbahan, may dalang mga armas? Sabihin nyo, itong mga pulis na ito ay nagtitrain galing sa pera natin, sa mga taxes natin, yung uniforme nila galing sa taxes natin, yung armas nila galing sa taxes natin. Tapos ganito ba ang kanilang tawag dito, ibibigay para sa sambayanang Pilipino? Nagtitrain sila ng martial arts para protektahan ang Pilipino. Pero bakit parang persecute ang mga tao? Itong mga nasa itaas ngayon, puro pangurakot na lang ang kailang ginagawa. Hindi sila naaawa sa mga pobreng taong every now and then nagbibigay ng buwis. Yun pa nga kabibig. So anong nangyari sa Davao ay pwedeng mangyari sa anong lugar sa Pilipinas. Pwedeng mangyari sa INC, pwedeng mangyari sa iglesia, sa Katoliko, at sa lahat ng relihiyon sa Pilipinas. Pwedeng mangyari yan, mga kabibig. So, yan ang komento ni Father Shano. Parang
I think we need to reflect on the statement of the Catholic priest. Hindi naman ito ay para lang sa Katoliko. Ito din ay para sa lahat ng mga Pilipino. Di ba mga kabibig? We're not thinking about the religion that we have right now. We're thinking about how we able to help each other, how we able to uplift our soul, our spirit, and walang maiiwan na Pilipino na umiiyak, nahihingi ng tulong. Ang mahirap lang dito, kapwa Pilipino pa ang nagbastos. Kapwa Pilipino pa ang nag-abuso sa KOJC members. Yun kabibig, parang na-shock lang ako na at least may isang katolikong pare ang nagbigay ng kanyang saloobin, nagbigay ng kanyang nakikitang hindi magandang ginagawa ng gobyerno natin. Kailan ba yung ibang pare able to stand up, able to lift up the spirit of our Filipino people who are crying for help, mga kabibig? Eto pa, isang ama sa Davao ay sumali sa rally laban kay BBM, laban kay Torre, laban kay Marbil dahil sobra na. Nakakainis na ang nangyayari. Pati anak niya, nadamay na ang edukasyon ng kanyang anak. So heto mga kabibig, manood tayo sa kung ano ang kanyang saloobin sa nangyayari ngayon sa Davao. Kabibig, manood tayo kabibig. So ito yung isang tatay, okay? Miyembro ng Iglesia ni Cristo nang gagalaiti sa galit kay Torre sa kawalang hustisya. Kuya, ano yung sabi mo kanina ya? Ha? Ano sabi mo kanina? Isa akong INC. Yung anak ko, iskala ni Pastor Kibuloy. Second year of college, nursing. Ngayon, Tore, kung tanggalin o paalisin mo si Kibuloy dito sa Davao, o ipakulong mo, sino magpaaral sa anak ko? Tukulok ko kang Tore ka. Di dapat si Kibuloy mapriso. Sa tinood lang. Tricycle driver lang ko. Pero unsay gihimo nimo, Tore? Wala, bias ka masyado. Bias ka. Ang polis Davao maayo, pero unsay mong gikuha? Region 13 police. So means nahadlok mo. Hadlok mo kay dili ni inyong lugar. Tore, Iglesia ni Cristo ka. Hindi gawain ng iglesia yan. Sa totoo lang, Iglesia ni Cristo pod ko. Ang akong lokal panakan. Sakop ko ni kay Eduardo Manalo. Pero kinsay nagpa-eskwela sa akong anak. Si Pastor Kibuloy, libre, wala gibayaran. Gitanggal pa ninyo ang budget karon sa DepEd. Unsa na may eskwela? Wala na, luoy na kayo mga batang Pilipino. Maunay dapat ninyo, sir, mga polis. Swerte mo, kay soldado mo dako, panahon ni Digong. Pero unsa gibuhat niyo sa Davao? Luoy na kayo mga tao. Oh, gusto pa nyo prisuhon si Pastor? Asa mo na nga kaso? Kay kung ako nito pa nga kaso si Pastor, pa-withdrawon na kung akong anak sa GMC. Kay baga na kay Mignaong. Kung magpa-scholar pa media, Iglesia ni Cristo pag yun may. Diyaw, daga kay Iglesia ni Cristo diyaw, nagtanaw. Oh, INC na si Torre. INC na. Ano pangalan niyo, kuya? Ha? Ano pangalan niyo? Nel Di Guzman. Thank you, ya. Ako si Nel Di. Yun mga kabibig, yun ang galit ng isang ama. At talagang proud na proud siya na INC ako pero ang nagpapa-eskwela sa akin ay yung scholarship ni Pastor Apollo Kibuloy. So ito isang sampal sa mga taga-INC ha. Ito isang sampal na hindi pala kayo tumutulong. Hindi po mga kabibig. So yun po, ano ang iyong komento tungkol dito? Ano ang iyong reaksyon? Merong nagsilabasan ngayon ng mga ano ba, yung mga miyembro ng mga relihiyon na parang nagbibigay ng kanilang opinyon sa nangyayari. Hindi lang si Pastor Kibuloy ang kanilang dinepensahan, kung hindi yung mga Pilipino na naaapektuhan dahil dito mga kabibig. So ano ang iyong komento? Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-uusapan. At shoutout po sa lahat ng mga OFW dyan. Kumusta po kayo? At sana nasa mabuti po kayong kalagayan. I know, yung iba dyan gigil na. Gusto nang umuwi sa Pilipinas. Gusto nang sumali sa rally para iparamdam sa gobyernong ito na tama na.
Never again. Nabudol na kami. Never again. Umalis na kayo sa Malacanang. Yang ang mga sinisigaw ng maraming Pilipino. Kung ikaw ay isang OFW, sasama ka ba sa mga sigaw ng maraming Pilipino ngayon laban kay BBM? Naku. Comment down below. Don't forget to like, subscribe, and share this video because I know later on, babalik tayo sa mga trending news na ating pag-uusapan. Ang dami-dami, kabibig. Bye everyone. See you next time.